Kaya talikuran ninyo ang lahat ng kasamaan, lahat ng pandaraya at pagkukunwari, pagkainggit at lahat ng paninirang puri. Gaya ng isang bagong silang na sanggol, naisin ninyo ang dalisay na gatas ng salita ng Diyos, upang sa gayon ay lumago kayo sa espiritu at katotohanan. Kung totoong inyo nang natikman ang kagandahang loob ng Panginoon, siya na darating na isang buhay na bato, na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at tinatangi. Kayo rin naman bilang mga buhay na bato, ay itinayong espiritual na templo ng Diyos, itinalaga bilang mga banal na kaparian, upang mag-alay ng mga espiritual na mga handog na kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat ito rin ang nakalagay sa kasulatan, tingnan ninyo, inilalagay ko sa sayo ng pangunahing batong pundasyon, hinirang at mahalaga, at ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Sa makatuwid, sa inyo na sumasampalataya, siya ay mahalaga. Ngunit sa kanila na suwail at hindi sumasampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong pundasyon, at isang batong nakakatisod, batong ikakadapa, lalo na sa kanila na natitisod sa salita ng Diyos, bilang mga maswayin, na ito din naman ang nakatakda para sa kanila. Ngunit kayo ay hinirang na lahi, maharlikang kaparian, banal na bansa, mga taong bukod tangi, upang magbigay pahayag ng mga pagsamba sa mga kahangahangang ginawa niya, na tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamanghamanghang liwanag. Dati kayo'y hindi mga pinili, ngunit ngayon kayo'y mga piniling katauhan ng Diyos. Dati hindi kayo nakasumpong ng habag, ngunit ngayo'y nakamtan niyo ang kanyang habag. Mga minamahal, ako'y nakikiusap sa inyo bilang mga dayuhan at mga dumadaan lamang sa mundong ito. Iwasan ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikipagdigma laban sa inyong kaluluwa. Magkaroon kayo ng mabuting pamumuhay sa gitna ng mga hentil, upang kahit na paratangan nila kayo na kayo'y masasama, ngunit sa pamamagitan ng inyong mga mabubuting gawa na kanilang makikita, luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Magpasakop kayo sa batas ng lupa, alang-alang sa Panginoon, maging ito'y sa hari, bilang pinakamataas na kapangyarihan, o sa mga gobernador, maging sa kanila na isinugo niya, upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, na sa paggawa ng mabuti ay mapatahimik ninyo ang kamangmangan ng mga hangal na tao. Bilang mga taong malaya, huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan para pantakip sa kasamaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga lingkod ng Diyos. Igalang ang lahat ng tao, mahalin ng mga kapatiran kay Kristo. Katakutan ninyo ang Diyos, igalang ang hari. Mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo ng may paggalang, hindi lamang sa mababait at maaamo, kundi pati ang malulupi. Sapagkat ito'y kapuri-puri
kung ang isang taong may pagkatakot sa Diyos ay nagtitiis ng pighati at nagdusa sa walang katarungang pagdurusa. Sapagkat ano ang inyong maipagmamalaki kung kayo ay napaparusahan dahil sa inyong kamalian at tinanggap nyo ito ng matyaga at may pagtitiis. Ngunit kung kayo ay gumawa ng mabuti at wala kayong ginawang masama, ngunit kayo'y naparusahan at tinanggap nyo ito ng may pagtitiis, ito ay katanggap-tanggap sa Diyos, sapagkat dahil dito kayo ay tinawag. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat si Kristo man mismo ay nagtiis para sa atin at nag-iwan sa atin ng isang halimbawa. Dapat nating sundan ng kanyang yapak. Siya na walang kasalanan, ni sa mga bibig niya ay walang lumabas na kalikuan, ni makitang bakas ng kasamaan. Nang siya'y inalipusta, ay hindi gumanti ng pang-aalipusta. Nang siya'y pinahirapan, siya'y hindi nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang sarili sa Diyos na uhukom ng makatarungan. Siya na pumasa ng ating mga kasalanan sa sarili ang katawan na ipinako sa krus, upang tayong mga patay sa kasalanan ay mamuhay sa kabalalan ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Sapagkat kayo ay parang mga tupang naligaw, ngunit ngayon nanumbalik sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Kaya talikuran ninyo ang lahat ng kasamaan, lahat ng pandaraya at pagkukunwari, pagkainggit at lahat ng paninirang puri. Gaya ng isang bagong silang nasanggol, naisin ninyo ang dalisay na gatas ng salita ng Diyos, upang sa gayon ay lumago kayo sa Espiritu at katotohanan. Kung totoong inyo nang natikman ang kagandahang loon, siya na darating na isang buhay na bato, na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at tinatangi. Kayo rin naman bilang mga buhay na bato ay itinayong espiritual na templo ng Diyos, itinalaga bilang mga banal na kaparian, upang mag-alay ng mga espiritual na mga handog, nakalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat ito rin ang nakalagay sa kasulatan, tingnan ninyo, inilalagay ko sa sayo ng pangunahing batong pundasyon, hinirang at mahalaga, at ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa makatuwid sa inyo na sumasampalataya, siya ay mahalaga, ngunit sa kanila na suwail at hindi sumasampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong pundasyon, at isang batong nakatatisod, batong ikakadapa.
lalo na sa kanila na natitisod sa salita ng Diyos. Bilang mga maswayen na ito din naman ang nakatakda para sa kanila. Ngunit kayo ay hinirang na lahi, maharlikang kaparian, banal na bansa, mga taong bukod tangi, upang magbigay pahayag ng mga pagsamba sa mga kahangahangang ginawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamanghamanghang liwanag. Dati kayo'y hindi mga pinili, ngunit ngayon kayo'y mga piniling katawan ng Diyos. Dati hindi kayo nakasumpong ng habag, ngunit ngayon'y nakamtan nyo ang kanyang habag. Mga minamahal, ako'y nakikiusap sa inyo bilang mga dayuhan at mga dumadaan lamang sa mundong ito. Iwasan ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikipagdigma laban sa inyong kaluluwa. Magkaroon kayo ng mabuting pamumuhay sa gitna ng mga hintil, upang kahit na paratangan nila kayo na kayo'y masasama, ngunit sa pamamagitan ng inyong mga bubuting gawa na kanilang makikita, luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Magpasakop kayo sa batas ng lupa, alang-alang sa Panginoon, maging ito'y sa hari bilang pinakamataas na kapangyarihan, o sa mga gobernador, maging sa kanila na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, na sa paggawa ng mabuti ay mapatahimik ninyo ang kamangmangan ng mga hangal na tao. Bilang mga taong malaya, huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan para pantakip sa kasamaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga lingkod ng Diyos. Igalang ang lahat ng tao, mahalin ang mga kapatiran. Kay Kristo katatakutan ninyo ang Diyos, igalang ang hari. Mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo ng may paggalang, hindi lamang sa mababait at maaamo, kundi pati ang malulupit. Sapagkat ito'y kapuri-puri kung ang isang taong may pagkatakot sa Diyos ay nagtitiis ng pighati at nagdusa sa walang katarungang pagdurusa. Sapagkat ano ang inyong maipagmamalaki kung kayo ay napaparusahan dahil sa inyong kamalian, at tinanggap nyo ito ng matiyaga at may pagtitiis. Ngunit kung kayo ay gumawa ng mabuti at wala kayong ginawang masama, ngunit kayo'y naparusahan at tinanggap nyo ito ng may pagtitiis, ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. Sapagkat dahil dito kayo ay tinawag, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat si Kristo man mismo ay nagtiis para sa atin at nag-iwan sa atin ng isang halimbawa. Dapat nating sundan ang kanyang yapak. Siya na walang kasalanan, ni sa mga bibig niya ay walang lumabas na kalikuan, ni makitang bakas ng kasamaan. Nang siya'y inalipusta ay hindi gumanti ng pangaalipusta. Nang siya'y pinahirapan, siya'y hindi nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang sarili sa Diyos na huhukom ng makatarungan.
Siya na pumasan ng ating mga kasalanan. Sa sarili niyang katawan na ipinako sa krus, upang tayong mga patay sa kasalanan ay mamuhay sa kabanalan ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling, sapagkat kayo ay parang mga tupang naligaw. Ngunit ngayon ay nanumbalik sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Murid ang mundo. Kaya talikuran ninyo ang lahat ng kasamaan, lahat ng pandaraya at pagkukunwari, pagkainggit at lahat ng paninirang puri, gaya ng isang bagong silang na sanggol. Naisin ninyo ang dalisay na gatas ng salita ng Diyos, upang sa gayon ay lumago kayo sa espiritu at katotohanan, kung totoong inyo nang natikman ang kagandahang Lord. Siya na darating na isang buhay na bato, na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at tinatangi. Kayo rin naman bilang mga buhay na bato, ay itinayong espiritual na templo ng Diyos. Itinalaga bilang mga banal na kaparihan, upang mag-alay ng mga espiritual na mga handog na kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat ito rin ang nakalagay sa kasulatan, tingnan ninyo, inilalagay ko sa zayo ng pangunahing batong pundasyon, hinirang at mahalaga, at ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa makatuwid sa inyo na sumasampalataya, siya ay mahalaga, ngunit sa kanila na suwail at hindi sumasampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong pundasyon. At isang batong nakakatisod, batong ikakadapa, lalo na sa kanila na natitisod sa salita ng Diyos, bilang mga masuwayin na ito din naman ang nakatakda para sa kanila. Ngunit kayo ay hinirang na lahi, maharlikang kaparian, banal na bansa, mga taong bukod tangi upang magbigay pahayag ng mga pagsamba sa mga kahangahangang ginawa niya, na tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamangha-manghang liwanag. Dati kayo'y hindi mga pinili, ngunit ngayon kayo'y mga piniling katawan ng Diyos. Dati hindi kayo nakasumpong ng habag, ngunit ngayon nakamtan nyo ang kanyang habag. Mga minamahal, ako'y nakikiusap sa inyo bilang mga dayuhan at mga dumadaan lamang sa mundong ito. Iwasan ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikipagdigma laban sa inyong kaluluwa. Magkaroon kayo ng mabuting pamumuhay sa gitna ng mga hentil, upang kahit na paratangan nila kayo na kayo'y masasama, ngunit sa pamamagitan ng inyong mga mabubuting gawa na kanilang makikita, luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Magpasakop kayo sa batas ng lupa, alang-alang sa Panginoon, maging ito'y sa hari bilang pinakamataas na kapangyarihan.
o sa mga gobernador, maging sa kanila na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na sa paggawa ng mabuti ay mapatahimik ninyo ang kamangmangan ng mga hangal na tao bilang mga taong malaya. Huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan para pantakip sa kasamaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga lingkod ng Diyos. Igalang ang lahat ng tao, mahalin ang mga kapatiran. Kay Kristo katakutan ninyo ang Diyos. Igalang ang hari, mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo ng may paggalang. Hindi lamang sa mababait at maamo, kundi pati ang malulupit. Sapagkat ito'y kapuri-puri kung ang isang taong may pagkatakot sa Diyos ay nagtitiis ng pighati at nagdusa sa walang katarungang pagdurusa. Sapagkat ano ang inyong maipagmamalaki kung kayo ay napaparusahan dahil sa inyong kamalian at tinanggap nyo ito ng matyaga at may pagtitiis. Ngunit kung kayo ay gumawa ng mabuti at wala kayong ginawang masama, ngunit kayo'y naparusahan at tinanggap nyo ito ng may pagtitiis, ito ay katanggap-tanggap sa Diyos, sapagkat dahil dito kayo ay tinawag. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat si Kristo man mismo ay nagtiis para sa atin at nag-iwan sa atin ng isang halimbawa, dapat nating sundan ang kanyang yapak. Siya na walang kasalanan, ni sa mga bibig niya ay walang lumabas na kalikuan, ni makitang bakas ng kasamaan. Nang siya'y inalipusta ay hindi gumanti ng pang-aalipusta. Nang siya'y pinahirapan, siya'y hindi nagbanta. Sa halip ipinaubaya ang sarili sa Diyos na huhukom ng makatarungan. Siya na pumasa ng ating mga kasalanan sa sarili niyang katawan na ipinako sa krus, upang tayong mga patay sa kasalanan ay mamuhay sa kabanalan ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Sapagkat kayo ay parang mga tupang naligaw, ngunit ngayon ay nanumbalik sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Kaya talikuran ninyo ang lahat ng kasamaan, lahat ng pandaraya at pagkukunwari, pagkaingit at lahat ng paninirang puri, gaya ng isang bagong silang na sanggol. Naisin ninyo ang dalisay na gatas ng salita ng Diyos, upang sa gayon ay lumago kayo sa espiritu at katotohanan. Kung totoong inyo natikman ang kagandahang noon, siya na darating na isang buhay na bato, na itinakwil ang mga taong ngunit pinili ng Diyos at tinatangi. Kayo rin naman bilang mga buhay na bato ay itinayong espiritual na templo ng Diyos, itinalaga bilang mga banal na kaparian, upang mag-alay ng mga espiritual na mga handog na nakalugod-lugod sa Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat ito rin ang nakalagay sa kasulatan, tingnan ninyo, inilalagay ko sa
sa iyo ng pangunahing batong pundasyon. Hinirang at mahalaga at ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa makatuwid, sa inyo na sumasampalataya, siya ay mahalaga, ngunit sa kanila na suwail at hindi sumasampalataya. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang nakiling batong pundasyon. At isang batong nakataisod, batong ikakadapa, lalo na sa kanila na natitisod sa salita ng Diyos. Bilang mga maswayin na ito din naman ang natatakda para sa kanila, ngunit kayo ay hinirang na lahi, maharlikang kaparian, banal na bansa, mga taong bukod tangi, upang magbigay pahayag ng mga pagsamba sa mga kahangahangang ginawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamangha-manghang liwanag. Dati kayo'y hindi mga pinili, ngunit ngayon kayo'y mga piniling katauhan ng Diyos. Dati hindi kayo nakasumpong ng habag, ngunit ngayon nakamtan niyo ang kanyang habag. Mga minamahal, ako'y nakikiusap sa inyo bilang mga dayuhan at mga dumadaan lamang sa mundong ito. Iwasan ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikipagdigma laban sa inyong kaluluwa. Magkaroon kayo ng mabuting pamumuhay sa gitna ng mga hentil, upang kahit na paratangan nila kayo na kayo'y masasama, ngunit sa pamamagitan ng inyong mga mabuting gawa na kanilang makikita, luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Magpasakop kayo sa batas ng lupa, alang-alang sa Panginoon, maging ito'y sa hari bilang pinakamataas na kapangyarihan, o sa mga gobernador, maging sa kanila na isinugo niya, upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na sa paggawa ng mabuti ay mapatahimik ninyo ang kamangmangan ng mga hangal na tao. Bilang mga taong malaya, huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan para pantakip sa kasamaan. Sa halip, mamamuhay kayo bilang mga lingkod ng Diyos. Igalang ang lahat ng tao, mahalin ang mga kapatiran kay Kristo, katatakutan ninyo ang Diyos. Igalang ang hari, mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo ng may paggalang, hindi lamang sa mababait at maamo, kundi pati ang malulupit, sapagkat ito'y kapuri-puri kung ang isang taong may pagkatakot sa Diyos ay nagtitis ng pighati at nagdusa sa walang katarungang pagdurusa. Sapagkat anong inyong maipagmamalaki kung kayo ay napaparusahan dahil sa inyong kamalian, at tinanggap nyo ito na matyaga at may pagtitiis. Ngunit kung kayo ay gumawa ng mabuti at wala kayong ginawang masama, ngunit kayo'y naparusahan at tinanggap nyo ito ng may pagtitiis, ito ay katanggap-tanggap sa Diyos, sapagkat dahil dito kayo ay tinawag. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat si Kristo man mismo ay nagtiis para sa atin at nag-iwan sa atin ng isang halimbawa. Dapat nating sundan ang kanyang yapak, siya na walang kasalanan, sa mga bibig niya ay walang lumabas na kalikuan, ni makitang bakas ng kasamaan nang siya'y inalipusta ay
lahat ng pandaraya at pagkukunwari, pagkainggit at lahat ng paninirang puri. Gaya ng isang bagong silang nasanggol, naisin ninyo ang dalisay na gatas ng salita ng Diyos, upang sa gayon ay lumago kayo sa espiritu at totohanan. Sakali mang inyo nang natikman ang kagandahang loob ng Panginoon, lumapit sa Kanya na isang buhay na bato, na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at tinatangi kayo rin naman. Bilang mga buhay na bato ay itinayong espiritual ng Diyos, itinalaga bilang mga banal na pagkapari, upang mag-alay ng mga espiritual na mga handog. Nagkalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat ito rin ang nakalagay sa kasulatan. Tingnan ninyo, inilalagay ko sa sayo ng pangunahing batong pundasyon, hinirang at mahalaga, at ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahiya. Sa makatuwid sa inyo na sumasampalataya, siya ay mahalaga, ngunit sa kanila na suwail at hindi sumasampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong pundasyon, at isang batong nakakatisod, batong ikadadapa, lalo na sa kanila na natitisod sa salita ng Diyos. Bilang mga masuwayin na ito din naman ang nakatakda para sa kanila, ngunit kayo ay hinirang na lahi, maharlikang kaparian, banal na bansa, mga taong bukod tangi, upang magbigay pahayag ng mga pagsamba sa mga kahangahangang ginawa niya, na tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa Kanyang kamangha-manghang liwanag. Dati kayo'y hindi mga pinili, ngunit ngayon kayo'y mga piniling tauhan ng Diyos. Dati hindi kayo nakasumpong ng habag, ngunit ngayo'y nakamtan nyo ang Kanyang habag. Mga minamahal, ako'y nakikiusap sa inyo bilang mga dayuhan at mga dumadaan lamang sa mundong ito. Iwasan ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikipagdigma laban sa inyong kaluluwa. Magkaroon kayo ng mabuting pamumuhay sa gitna ng mga hentil, upang kahit na paratangan nila kayo na kayo'y masasama, ngunit sa pamamagitan ng inyong mga mabubuting gawa na kanilang makikita, luwalhatin nila ang Diyos sa araw ng Kanyang pagdating. Magpasakop kayo sa batas ng lupa, alang-alang sa Panginoon, maging ito'y sa hari bilang pinakamataas na kapangyarihan, o sa mga gobernador, maging sa kanila na isinugo niya, upang magparusa sa mga gumagawa ng masama, at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, na sa paggawa ng mabuti ay mapatahimik ninyo ang kamangmangan ng mga hangal na tao. Bilang mga tao malaya, huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan para pantakip sa kasamaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga lingkod ng Diyos. Igalang ang lahat ng tao, mahalin ng mga kapatiran kay Kristo. Katatakutan ninyo ang Diyos, igalang ang hari. Mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo ng may paggalang, hindi lamang sa mababait at maamo, kundi pati ang malulupit, sapagkat ito'y kapuri-puri. Kung ang isang taong may pagkatakot sa Diyos ay nagtitiis ng pighati at nagdusa sa walang katarungang pagdurusa, sapagkat ano ang inyong maipagmamalaki kung kayo ay napaparusahan dahil sa inyong kamalian, at tinanggap nyo ito ng matyaga at may pagtitiis. Ngunit kung kayo ay gumawa ng mabuti at wala kayong ginawang masama, ngunit kayo'y naparusahan at tinanggap nyo ito ng may pagtitiis,
ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat si Kristo mismo ay nagtiis para sa atin at nag-iwan sa atin ng isang halimbawa dapat nating sundan ng kanyang yapak. Siya na walang kasalanan, ni walang makitang bakas ng kasamaan, nang siya'y inalipusta ay hindi gumanti ng pang-aalipusta. Nang siya'y pinahirapan, siya'y hindi nagbanta, sa halip ipinaubaya ang sarili sa Diyos na huhukom. Nang makatarungan siya na pumasan ng ating mga kasalanan sa sarili niyang katawan na ipinako sa krus, upang tayong mga patay sa kasalanan ay mamuhay sa kabanalan, ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kayo'y pinagaling, sapagkat kayo ay parang mga tupang naligaw, ngunit ngayon ay nanumbalik sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa.